Tama, Admar, no? And it shows you that the former President Rodrigo Duterte is right on the money. This President Bongbong Marcos is a very weak leader. He is a very weak leader. He's a very weak president, no? Kasi if you make it as an excuse na hindi maimplementa yung mga gusto mong maimplementa because of the bureaucracy underneath you at ibig sabihin ay naiimpluwensyahan yung mga tao diyan sa loob at hindi ka pinapakinggan. Pag hindi ka pinapakinggan ng iyong mga subordinates, it means you're a very weak leader. So yung statement na yan, actually it's Bongbong Marcos shooting himself in the foot, no? Telling the Filipino people na wala na akong magawa, wala akong power diyan kasi hindi nakikinig sa akin yung mga nasa baba ng liderato ko. In contrast to the leadership style of former President Duterte, no? Even if kasi yung bureaucracy naman talagang mahina yan, pagka gobyerno talagang mahina yung movement diyan. Pero if you compare it during the time of former President Duterte, talagang he has the political will. He was willing to spend his political capital if only to pursue his programs and projects. Masagasaan na sino masagasaan, pinapagalitan during cabinet meetings, sinosorpresa at pinupuntahan yung mga ahensya at mga head ng mga government agencies, no? So again, let me go back to what the former President Rodrigo Duterte said. Bongbong Marcos is a weak leader, and he is not just a weak leader for me, he is a very weak individual, a very, very weak man. Ay, nasabi mo na yung salitang talagang akmang-akma sa sitwasyon niya. Lame duck, pilay na po yan. At dapat naka-wheelchair na po si Bongbong Marcos dito sa politika po niya. I think one very good example is Jay Ruiz, no, yung kanyang spokesperson na mukhang papalitan na. Talagang indefensible naman kasi po ang posisyon at mga posisyon ng gobyerno ni BBM, kaya wala pong official spokesman ang umuubra. But anyway, wala na po siyang magagawa kundi po yung ating sinasabi po kanina, quick action on the fundamental issues. Number one, tanggalin na, tigilan na niya yung impeachment drive. Magsisimula po magbago ang sitwasyon para sa kanya. But he does not have the courage. Wala po siyang gulugod para gawin yung mga kailangan gawin. So let us leave him to his fate. He will fall in ignominy and shame. Sir, kaugnay nga po dito sa tumitinding bangayan sa politika, lalo na po sa pagitan po ng mga Marcos, kaalyado ng mga Marcos o Marcos versus Duterte. Ano po ba o may epekto ho ba ito sa ating panlabas na relasyon? Well, alam po ninyo itong mga bangayan ay walang kahulugan yan para sa tunay na buhay ng mga Pilipino. Ang gusto nating makita, aksyon mula sa gobyerno para sa economic recovery po natin, para sa pag-uunlad po ng ating kabuhayan. Itong mga bangayan ay distraction lang po doon sa mga pagsasamantala na ginagawa po ng mga oligarkyo, mga paninira na ginagawa sa ating lipunan ng mga dayuhang tulad ng mga Amerikano. Pinagwawatak-watak po tayo. Walang tigil ang bangayan, wala namang aksyon ang mga kinauukulan na gumawa para sa kabutihan po ng bayan. Nagkaroon lang po ng eleksyon at ang bayan mismo ang nag-aksyon na. Hindi na po salita lang. Ang bayan po ay bumoto para sa mga kumakalaban po dito sa inaksyon ng gobyerno ni Bongbong Marcos at mga panloloko ng gobyerno ni Bongbong Marcos. At ating inaasahan ng aksyon naman ng ating mga kinatawan na binoto po. Kahit po marami pa din pang mga question tungkol sa eleksyon, mga dayaan, but at least merong pagkakataon na makapag-aksyon sila, yung mga napanalo po nating mga kandidato ng Duterte at ng mga sinuportahan ni Duterte at ni Sara. So we're waiting for action to happen, Opo. Sa tingin po ninyo, Kamentong, sino ba ang nanguna o
talagang nagsimula nitong gulo sa politika ngayon? Well, alam naman po natin yung transition from Duterte administration to the BBM administration ay nagkakaisang bayan. May unity team at hanggang sa Enero po ng 2023, yung taon na yun, ay lahat po going smoothly, nagkakaisang bayan at yung mga patakaran na minanagaling sa panahon ni Presidente Duterte, yung legacy ni Presidente Rodrigo R. Duterte ay napapagpatuloy. Kapipirma lang noong Enero 2023 ng 23 billion US dollar financial package, investment package ng China sa Pilipinas, at buhay na buhay ang mga proyekto tulad ng Mindanao Circumferential Railway, yung South Luzon Railway, yung mga Kaliwa Dam, of course, tuloy-tuloy pa rin yan. So napakaraming mga proyekto po na handa na po, ano? Pero nung Pebrero, Marso, pumihit bigla si Bongbong Marcos at bumalik po sa hawak kamay ng mga Amerikano. At lahat po ay gumuho na, nasira na, nawasak na. Nagkawatak-watak na, 2 taong sumunod po mula ng Pebrero, Marso 2023. Sunod-sunod na ang mga pag-aatake kay Vice President Sara sa Kongreso, sa mga Chinese business, dun sa Quadcom, tapos Tricom. Binanatan naman ng Tricom yung mga vloggers na independyente na bibigkas ng mga sariling mga pananaw sa mga nangyayari sa bayan po. In the meantime, palala ang ating ekonomiya. Ang ating utang ay lumobo sa loob ng 2 taon, 2 taon ng 4 trillion pesos, more than 4 trillion pesos. Nothing good is happening, tapos puro paninira, maraming salita galing sa administrasyon, pero sa gawa po, kabaliktaran ng nakikita po natin, pampawasak po ng lipunan po natin. And now we are at a stage where the people have spoken, ayaw nila yan, kaya po kanilang pinanalo ang marami sa mga Duterte. At dyan sa Kongreso, maraming tinanggal sa mga dating naghahari-hari dyan sa Quadcom, Tricom. So maybe we are beginning to see a new start. Ang problema po, ang hadlang po sa lahat na ito ay si BBM. At yung mga propagandista nila. Nagsalita na si Vice President Sara Duterte tungkol sa impeachment at sabi niya she is looking at a bloodbath, meaning magkakadugo-duguan. Hindi naman physical po yun. Kasi I think Vice President Sara Duterte is preparing her counterattack to expose all the corruption of the Marcos administration, the Okada case ni Tambalos-Los o ni Martin Rodriguez na may mga video pa ng lagayan ni Rodriguez, Romualdez, I'm sorry. So, yan po ang ibig sabihin ni Vice President Sara Duterte na magkakaduguan. Hindi naman physical po yan dahil we are in the parliamentary process. Kaya nga po yung mga debate na parating po dyan sa impeachment trial. Now, if yung sinasabi, narinig natin at nalalathala sa mga dyaryo na handa si Bongbong Marcos na mag-reconcile, gumawa na siya, wag na siya magsalita. At utusan na niya yung kanyang mga galamay tulad nila Martin Romualdez and so on, na tigilan na yung impeachment, Chis Escudero, tigilan na yan. Tomorrow, tapos po ang disunity ng bansa at pwede na pong magsimula po ang healing ng bansa. Sunod po dyan ay yung pagbabalik ng independent foreign policy sa Senado sa pamumuno po nila Marcoleta, nila Amy Marcos, nila yung ibang mga Duterte, And yung pangatlo, susunod na po dyan ang pagbabalik ni Presidente Duterte galing sa The Hague to the Philippines. Yun ang aksyon na kailangan natin at wala pong mga salita na kailangan galing kay Bongbong Marcos. Aksyon po. And that is what we are not seeing today. Opo, kaya lang, sinasabi na po niya na ayaw niya ayaw ipagpatuloy ang impeachment. Sinabi na po na mismo yan ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung mga kongresista, yung mga kritiko ng mga Duterte ay parang tuloy pa rin, may balak pa rin ituloy itong plano ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yeah. Well, yun na ang nakikita natin, kaya walang saysay yung mga sinasabi ni Bongbong Marcos.
And so ang katotohanan ay siya'y sumusuporta pa rin dyan sa impeachment. Kung anong dahilan niya, we can only speculate. But of course, malaking factor po dyan yung mga udyok, yung mga pagsusuhol at yung pananakot ng Amerikano sa likod po niya na talagang desperadong pigilan po ang pagbabalik po ng independent foreign policy, pagpipigil sa pagpapatuloy ni Vice President Sara Duterte hanggang sa kanyang panalo sa susunod na presidential election. Yun po talaga ang takot ng mga Amerikano at itong si Bongbong ay sunod-sunuran. At sa akala ni Bongbong na sa mga salita niya ay maaamo niya yung mga tumutulig sana sa kanya ay hindi po mangyayari yan. Ang kailangan ng sambayanan ay aksyon towards unity, towards reconciliation, aksyon, hindi salita. Opo. Kung marami kasing mga kalyado na ng mga Duterte, I mean like Attorney Panelo at Senator Bongo, kung seryoso ba talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na makipagkasundo ay ibalik dito sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakikita niyo po ba na seryoso ang PBBM? Well, yan ang buong tono ng aking mga pananalita itong nakaraang mga 5-10 minuto. Wala pong seryosong galing kay Bongbong Marcos na pwede nating paniwalaan hanggat hindi po natin ang makita ang aksyon, aksyon, aksyon. Yun lang po, isang salita lang, aksyon. Siguro dagdagan natin, hindi salita, aksyon, hindi salita. Opo. Yan ang hinihintay natin. No? Kapapasok nga lamang ngayong araw na ito, ngayong umaga po, Kamentong, ipinag-utos po ng Pangulo na baga hinihikayat niya na mag-courtesy resignation nga ang lahat ng kanyang mga cabinet secretaries. At ano ba sa tingin mo ang hakbang na ito ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Mga pakitang tao pa rin po yan. Kasi kahit napalitan po niya yung kabinete, kung kasing bulok at mas bulok pa yung ibang ipapalit niya, anong magbabago? Wala. Ang fundamental issue is yung disunity at moral deterioration ng lipunan po natin na isang aksyon lang po ang kauna-unahang kailangan makita ng sambayanan. Tigilan na niya yung impeachment, utusan po niya, latiguhin po niya yung sila Martin Romualdez kung kailangan, but itigil po yan. Kundi kailangan po ang people's drive against this government. Katulong po ang ating mga bagong senador na pwedeng tumulong sa laban na to. Opo. Kamentong, si Partner Admar, kasama ko po dito para po sa mga karagdagang katanungan po sa inyo. Thank you. Kamentong, magandang Yes, good morning, umaga. Admar. Ito pong courtesy resignation na panawagan po ng Pangulong Bongbong Marcos. Nagpapakita pa rin ba ito sa kanyang kakayanan bilang presidente? Kasi kung meron siyang paniniwala, kasi pagbabatay natin yung mga interview sa kanya, meron siyang sinasabi na dito sa baba daw, mabagal daw yung implementation sa mga nais niya. Hindi ba niya kayang matumbok agad kung sino-sino yung mga individual na yon at parang i-generalize na lang, oy, mag-courtesy resign na kayo dahil ganito, ganyan. Kamento. Well, simula't-simula pa siya ang problema, hindi po kabinete niya. Wala siyang pagkaliderato, pahele-hele sa mga posisyon po niya, mga de-escalation halimbawa sa South China Sea, pero yung mga bata-bata niya sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Philippine Armed Forces ay palaaway sa China. Pero siya, kinausap pa niya si Xi Jinping, mag-de-escalation daw. May mga sumunod naman ng mga admiral tulad ni Carlos, nag-de-escalate. Pinagalitan naman at dinimol pa si Admiral Carlos. Wala pong isang salita, wala pong isang posisyon itong si Bongbong Marcos. Kaya po nagkakalito-lito at kanyang ibinibintang ngayon sa cabinet members niya. Ano magagawa ng cabinet members niya kung siya mismo ay paikot-ikot pa lang, parang tumpo at walang direksyong pinupuntahan? Kasi nga wala siyang sariling decision kung saan dapat pumunta o patungo ang kanyang gobyerno. And that is the problem. He is the problem. Bongbong Marcos is the problem. And yung ganyang mga anunsyo niya na cabinet reshuffle and so on, mga pakitang tao na naman yan para ma-postpone ang kanyang ultimate fate, pagbagsak po niya bago matapos ang termino niya. At this rate kasi talagang wala pong magtsatsaga na
panatiliin po pa siya dyan sa Malacanang. Opo, tingin niyo po ba, huli na, kasi alam naman natin pag nasa huling bahagi ng administrasyon ay medyo papahina na yan eh. Nagiging lame duck na nga kung tutusin. Unlike lang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa ganitong kanyang hakbang, meron pa bang pag-asa na makabawi? Kung pagpapatuloy pa rin niya itong ganitong gawi o klase ng pamumuno? Kaya nasabi mo na yung salitang talagang akmang-akma sa sitwasyon niya. Lame duck, pilay na po yan. At dapat naka-wheelchair na po si Bongbong Marcos dito sa politika po niya. I think one very good example is Jay Ruiz, no, yung kanyang spokesperson na mukhang papalitan na. Talagang indefensible naman kasi po ang posisyon at mga posisyon ng gobyerno ni BBM, kaya wala pong official spokesman ang umubra. But anyway, wala na po siyang magagawa kundi po yung ating sinasabi po kanina, quick action on the fundamental issues. Number 1, tanggalin na, tigilan na niya yung impeachment drive. Magsisimula po magbago ang sitwasyon para sa kanya, but he does not have the courage. Wala po siyang gulugod para gawin yung mga kailangan gawin. So let us leave him to his fate. He will fall in ignominy and shame. Opo, Kamentong, siguro doon naman po sa kamakailan kasi sinabi po ng Department of Budget na possible ang Pangulong Bongbong Marcos ay personal na babantayan ngayong proseso ng budget ngayong para sa 2026 at handa siyang dumalo po daw sa Bicameral Conference Committee upang matiyak na yung pondo ay naaayon sa mga prioridad ng pamahalaan at tanging mga proyektong handa ng ipatupad lamang ang maisasama. Ayon po yan sa DBM. Ano ho ba ang inyong masasabi dyan? Well, nakita naman natin doon sa mga nakaraan na mga kalokohan na ginawa po sa Bicam or Bi-scam na nagiging bansag na po doon. Yung mga diversion ng daang-daang bilyon. Yung halimbawa din, yung diversion ng bilyon-bilyon, 70 bilyon ba ng PhilHealth funds. Lahat naman po yan may imprimatur ng presidente ng Office of the President. Alter ego niya yung mga cabinet members, alter ego din po niya yung mga kanyang sinusuportahan ng mga liderato ng Senado at ng Kongreso. So that is why we have a presidential system. The buck stops at the presidential office, at the office of the president. Ngayon nagdadahilan na naman siya na kailangan siya doon directed doon sa Bicam. That's a lot of baloney. Panloloko na naman yan, PR stunt na naman yan. Wala pong mangyayari dyan dahil siya mismo ang corrupt. Siya mismo ang corrupt, kaya lagana po ang corruption dyan sa Kongreso, sa Senado at sa Kabinete. Opo. Sa tingin po ninyo, sa gitna ng maraming mga issues na ito na hinaharap po ng kasalukuyang administrasyon, lalo na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa natitirang 3 taon po ng kanyang termino o ng kanyang paninilbihan sa ating bansa, ay may nakikita pa kayong pag-asa na magiging magbabago sa ating bansa? Mahirap po dahil mahirap makita yung light at the end of the tunnel, ika nga, at napakahirap isipin na tayo magdudusa ng 3 taon pa sa ilalim po ng pamumuno ni Bongbong Marcos. Kasi wala naman po tayong nakikitang patakaran na kanyang binabago talaga through action, not just words. Ngayon, itong mga nakarang araw, merong lumabas na balita tungkol sa visa, ASEAN visa. Natuwan-tuwa naman ng Department of Tourism kasi ito ay maaaring magbukas ng pinto para makabalik po ang milyong-milyong Chinese tourists na nagdadala ng bilyong-bilyong dolyares pong sa ekonomiya po natin. Meron na naman tumututong sa mga pro-BBM congressman tulad ni Rufus Rodriguez. So, landiyan pa rin po yung mga pagpipigil sa ating progreso na nangyayari through unseen hands na wala namang pong ginagawang aksyon si Bongbong Marcos na kanyang pigilan po itong mga to. So, I see no hope at the end of the tunnel. Kaya sana before the end of the tunnel matanggal na po yan at
magsimula na po ang reconstruction ng lipunan po natin. Kung siya ba'y gustong makipag-ayos o makipagkasundo sa mga Duterte, ang sabi niya, willing po siya, ang panawagang reconciliation o muling makipagbati sa mga Duterte. Ano ba muna yung pananaw po ninyo hinggil po dyan sa pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Well, at best, nakakatawa to, no? Mga kababayan, Jade and Admar. Kasi nga, sino ba naman ang siraulo na makikipagbati sa isang tao na wala nang ginawa kundi i-persecute ang iyong pamilya, ang iyong mga kaalyado, lalong-lalo na yung tatay mo ay pinakidnap at nandun ngayon nga nakakulong sa isang foreign court or foreign detention facility being tried, no? Well, not in fact tried yet, no? By a foreign entity. This is not just rhetoric. This is a blatant insult, no, to the intelligence of the Dutertes, their allies, and their supporters, no? Again, ewan ko kung sinong naglalakas loob na anong tawag dito, bigyan ito ng imprimatur or bigyan ng approval sa kanilang mga spin doctors dyan sa Malacanang, kasi this is out of the planet na mga statements nitong si Bongbong Marcos eh. Opo, at nakikita nyo dahil na ano bang dahilan, pinaka-reason bakit kaya ganito ang pihit ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Well, for one, no, halimbawa, if we give credence to his statements na makikipagbati daw siya, yung very poor showing ng kanyang mga kandidato sa alyansa na talagang binabandera ng mga survey firms that they will win by a landslide, no? And in fact, during the start of the campaign, itong si Bongbong Marcos nagbayabang pa na yung kanyang alyansa ay magbibigay ng 12-0 na resulta, no, 12 being the winners, no, ng kanyang alyansa senatorial balls, no, at hindi nangyari yon. In fact, merong 5, no, na galing sa mga Duterte, yung tinatawag ngayon na Duterte Bloc, at may 2 nga na mga Dilawan at Pinklawan, no, surprisingly. So this is actually a referendum. Lahat naman ng midterm elections is a referendum on a current or the sitting administration, and it just shows that the Filipino people is not satisfied, no, with the performance of Bongbong Marcos's government. Therefore, siguro nakikita at hindi naman tayo bulag, no? Yung mga critical thinking Filipinos, it doesn't take rocket science, no? It doesn't take a genius na lahat ng ginagawa nitong administrasyon ng Bongbong Marcos na ito for the last 3 years ay walang pakundangang persecution at pagtutugis ng kanyang kaalyado sana sa unity team, no? Na yun na nga mga Duterte, and in fact I would argue na hindi siya mananalo bilang presidente kung hindi si VP Sara yung kanyang pangalawang pangulo doon, no? Jade. Opo, at sinasabi nga ng ilan sa mga kaalyado ng mga Duterte, tulad na lamang po ni Attorney Sal Panelo, ni Senator Bongo at maraming iba pa, na kung gusto talagang makipagkasundo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., dapat pauwin, pabalikin na dito si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Tama, no? Sino ba naman ang, sabi ko nga kanina, sino ba naman ang loko-lokong tao na makikipagbati sa isang tao na pinakidnap yung tatay mo? Not just tatay mo, but tatay ng sambayan ng Pilipino. Kung mag-extend ka ng olive branch, no, dapat meron ka munang ipapakitang sign of good faith, no, evidence of good faith. At una na niyan, pauwi na itong si former President Rodrigo Duterte. Yun. Pangalawa, sabi pa rin niya na sawa na raw yung mga Pilipino sa pamumulitika. Nandyan yung impeachment eh. At ngayon nga, may statement si Senator Chis Escudero patungkol dun sa impeachment, no, na pinadala niya kay Speaker Martin Romualdez, no. So yun na nga, no, dapat pauwiin niya, no, makipag-ugnayan siya sa ICC. Hindi naman niya hanggang ngayon paulit-ulit hindi raw nila kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. So
Ewan ko kung paano niya yan gagawin. Pero yun na nga, no, ang unang pinaka malakas na ebidensya na gusto niya makipagbati at ayaw na niya ng pamumulitika the last 3 years of his administration is pauwiin talaga itong si former President Duterte. Opo. Jade. Sinasabi naman ng palasyo kahapon ni Yusek Claire Castro na walang kondisyon ng pakikipagkasundo ni President Bongbong Marcos Jr. sa mga Dutertes. Yan na nga eh. Nakakatawa talaga to si Yusek Claire Castro. In any negotiation and in any peace agreement, no, meron talaga yung kondisyon. Hindi naman po pwede na walang kondisyon, Jade and Admar. This administration and the Dutertes has been in a public confrontation with this administration unreasonably, no, and blatantly violating, in fact, the constitutional rights of our former president. Yung mga critics nila sa mga hearings nila dyan sa TRICOM, yung mga kaalyado ng mga Duterte doon sa Quadcom. So, I really don't understand bakit sinasabi nitong si Claire Castro na unconditional daw dapat yung pakikipagbati ni Bongbong Marcos. Kung ganun, na wala palang kondisyon yan, ba't nyo pa sinabi? Ba't pa kailangan ng podcast? Ba't kailangan pang sabihin doon kay Katunying? Diba? So, yan lang, Jay. Oo. Alin bang mas gusto mo na programa? I mean, kasi last time sa nagdaang administrasyon, Sir E.B., may Talk to the Nation address, di ba? I mean, tawag ito yung gabi-gabi na press con, yung pinupulong ng dating Pangulong Duterte, yung kanyang mga gabinete, nakikipag-usap, nagtatanong, nag-update sa mga kababayan natin hinggil sa mga developments sa ating bansa. Kumpara mo naman dito sa podcast ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yun na nga, no? Kasi nga, lahat ng gobyernong itong ginagawa nito, puro scripted eh. Lahat ng mga sinasabi niyang Marcos Jr. na yan, ay puro scripted, no? Yung podcast niya is pre-recorded eh, hindi live, walang live interaction. Di tulad ng ginagawa ng former President Duterte na talagang live interaction, nakikipag-balitaktakan siya sa mga Malacanang press corps. Yun ang hindi pwedeng gawin nitong si Bongbong Marcos. We've seen that already, no, in countless times, no, so many times na may mga ambush interview itong si Bongbong Marcos na talagang hindi niya kaya na sagutin yung very very hard questions, no, very very pointed questions from our journalists. So yun nga, no, ito is just a form. Alam mo, sa tingin ko, itong si Bongbong Marcos, yung ginawa niyang podcast na yan, yung ginawa niyang mga, it's just a form of appeasing himself, not the Filipino people. Para lang may sabihin siya sa kanyang sarili na may ginawa siya, no? At worst, no, itong mga ginagawa na ito, para bang putting VP Sara, the Dutertes, and the Duterte supporters, no? Parang nilalagay nila sa isang sulok na, oy, makikipagbati kami. Pero alangan namang makikipagbati yung mga Duterte, si VP Sara, habang nakakulong si Pangulong Duterte. Talaga namang hindi tayo makikipagbati. Kahit ako nga, hindi ako makikipagbati na ganyan. So ang sabihin na ngayon, ayan na, nag-extend na ng olive branch yung Pangulo. Ayaw ng VP, ayaw ng mga Duterte supporters. Diba? So ipagmumukha pa rin nila na yung mga Duterte at si VP Sara ang masamang tao sa ganitong pamamaraan. Oo. At isa pa sa mga naging pahayag, Sir A.B., ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., para po ba sa inyo, kapanay-paniwala po ba ang dating nung sinabi niyang ayaw niya ng impeachment na hindi niya gusto na ipagpatuloy ito? Well, sino pa bang maniniwala? Bongbong Marcos, lahat naman ng sinasabi niya, kinokontradict ng mismong mga aksyon nila. Halimbawa, yung ICC, sabi niya, we will not recognize the jurisdiction of the ICC, no? Not just Bongbong Marcos, but even his cabinet secretaries. Anong ginawa nila? Talagang pinakidnap si former President Duterte. Pangalawa, ayaw niya ng impeachment. Ayaw daw niya ng impeachment. Pero tinuloy pa rin on February 5 in a very, very surprising circumstance, no? Noong February 5. Sino yung unang pumirma
sa impeachment complaint ni VP Sara Duterte. Di ba ang anak ni Bongbong Marcos na si Representative Sandro Marcos? So, talagang wala nang maniniwala ng mga sinasabi nitong si Bongbong Marcos. I'm so sorry, no, mga kababayan, Jaydan at Mark. Opo, pagdating dito sa impeachment, Sir EB, ang gusto naman po ni VP Sara Duterte ay magiging bloodbath. Ano bang ibig sabihin yan para sa iyo? Kasi yung iba, literal naman po yung pagkakapaliwanag sa mga mamamayang Pilipino para sa kaalaman po ng ating mga kababayan. Para po sa inyo, pakipaliwanag po. Well, ang direct translation ng bloodbath is madugo. Pero it's was said in a figure of speech, no? Yes. Parang idiom 'yon, no? Na 'di ba, halimbawa, madugo yung laban ng let's just say LA Lakers at saka New York Knicks, no? Or Chicago Bulls, 'di ba? Ganon yung dating noon. Hindi naman yung literal na talagang magsasaksakan sila doon at Pero yun na nga, gusto talaga ng black propaganda nitong, halimbawa na nga, si Leila de Lima, na ngayon ay prosecutor na ng House panel for the impeachment. Ganon din si Claire Castro. So, because I think Inday Sara really wants the impeachment to push through, probably because she has some form of evidence or testimony, whether it's testimonial or documentary evidence or whether it's a video or photos, that will implicate very, very high-ranking people of this administration. That's why, sabi niya, she wants a bloodbath. Gusto niya ng madugong impeachment trial at ready na raw siya, ready na yung kanyang legal team, no? So, yun ang at yan ang gusto ko. Yan ang gusto ng mga kababayan natin na mangyari talaga, no? Na makita ng buong sambayanan at ng buong mundo, no? Yung kanilang kaso at yung kanilang mga ebidensya at yung mga counter-arguments at mga counter-evidence ng kampo nitong si VP Sara Duterte. Yun will be very, very interesting. And if that happens, the next 3 years of this administration will no longer just be a lame duck administration or a lame duck government. It will be a laughing stock, no? In the whole world, no? Kasi nakikita natin yung former President Duterte na nakadetine ngayon doon sa The Hague, overwhelmingly won without campaigning by a margin of about 8 times his opponent, no, si Carlo Nograles. Even if ICC is not a political court, meron talaga yung epekto sa psychology ng mga judges at mga prosecutors dyan. At kung mangyayari na yung impeachment ni VP Sara will go into a full-blown trial at ma-reveal mga revelations dyan na mga mangyayari, talagang magiging katawa-tawa itong administrasyon ni Bongbong Marcos instead of redeeming the lost name of the Marcoses. Opo, pagkasabi niya na gusto niyang bloodbath, Sir EB, hindi po niya ito ginusto na magkaroon po talaga ng impeachment. Bagkus wala talaga siyang magagawa dahil gugustuhin talaga at gagawa ng paraan yung mga kalaban nila, yung mga kritiko nila na i-push through itong impeachment trial nga ng Vice Presidente. Tama ho ba? Well, tama, no, Jade, no, as early as last quarter of December, if you remember, nagpalabas ng statement itong si Franz Castro, 'di ba? At ilang araw matapos ng statement na 'yon na meron na silang niluluto na impeachment complaint against VP Sara Duterte, talagang todo deny sila, no? At sinasabi pa nga na wala talaga, no? Pero lumabas doon na nakipagpulong kay Speaker Martin Romualdez ang Makabayan Bloc at may mga litrato nga na nandoon sila katabi at sa isang mesa sila with Speaker Martin Romualdez, no? And fast forward March or February of 2025, no, more than a year later, talagang nangyari yung impeachment. Kahit talagang itutuloy nila yan, itutuloy talaga nila yan kasi si VP Sara lang at ang mga Duterte at yung kanilang mga supporters, especially now that Bongo garnered the highest vote in history for a senator at 27 million. So talagang threatened na sila
by VP Sara in 2028 at saka itong si Senator Bongo and the Duterte block. Because even if 5 lang sila ngayon, hindi natin alam yung mga alyansa dyan na mangyayari upon the convening of the 20th Congress na Senado ng 20th Congress by July 1st. No? Oo, ito yung nga sa kabila ng mga panawagan ng milyon-milyong mga Pilipino, kabilang na yung mga religious groups na wag sanang ituloy itong impeachment dahil nga magkakabahabahagi ang ating bansa. Tayo rin ang magsasakripisyo, no, sa magiging negatibong epekto po nito sa ating bansa, Sir Ibi. Pero nakikita nyo ba ang trend na hindi ho ba yung kapag may gustong gurgurin, yung word na yan gurgurin ang mga kritiko, ay lalo na yung mga kaalyado ng mga Duterte, ay ganong trend ang gagawin nila. Medyo may mga investigasyon, kunwari ayaw nila, wala silang kinalaman, pero later on ayun na, nagmamaterialize, na-realize na natin na totoo yung mga ugong-ugong o mga bali-balita ating naririnig. Tama, no? Ano yan plausible deniability, no? Kumbaga, no? Kunyari, hindi aaminin, kunyari, i-deny, tapos underhandedly, ay ginagawa pala nila. So therefore, tayo mga Pilipino ay hindi na sana tayo mabudol pang ulit, no? Nitong si Bongbong Marcos, no? Lalo na sa sinasabi niya na willing siya makipagbati sa mga Duterte. Kasi nga, we've spoken already, no? Nagsalita na ang taong bayan. Sa the last May 12 elections, we have the momentum, no? If this government will not shape up, and I doubt if they will shape up during the last 3 years, lalong-lalo na si Bongbong Marcos, na lame duck president na nga siya, no? And in fact, I would argue, Martin Romualdez is still in control of the House of Representatives in the 20th Congress. Kasi nga, kung titingnan mo, yung kanyang lakas CMD, he still has about 104 seats, no? At yung mga kaalyado ng bagong alyansa na NPC, NUP at saka, we will probably discount Nationalista Party of the Villars at yung mga Liberal Party na nanalo dyan sa nakaalyado na rin ni Martin Romualdez, they number around 220 or 224 out of the 317, no, na mga kongresista na nahalal muli. Therefore, it's about 70% of the House, no, ang numbers nila dyan. So, again, it's Martin Romualdez. There's a looming, hindi naman looming kasi nakikita na natin yan about 2 years ago na talagang there's a tug of war between Malacanang Lisa Marcos and Martin Romualdez and his camp, no? To play who's in power really, no? Dito sa ating bansa. So, I think yung greed at pagiging sakim nitong si Speaker Martin Romualdez ay mangingibabaw pa rin in the 20th Congress. Kung hindi man impeachment, maghahanap na rin yan ng mga panibagong mga pamamaraan. Again, para pabagsakin itong si VP Sara, yung mga Duterte at Duterte supporters, no, hanggang hindi na makatakbo yan in 2028 bilang Pangulo po natin. Kasi wala naman talagang the elections in 2028, if I may add, Jade, has already been won by VP Sara Duterte. Today. Opo. Pero bago ko lang ipasa kay partner Advisor AB, sa tingin mo magkakaroon ba ng mga pagbabago kapag isang kaalyado ng mga Duterte ang uupo bilang Senate President this 20th Congress? Well, talagang merong pagbabago. With all due respect to the Senate, no, hindi naman rin sila ganoon kagarapal, no, unlike doon sa Congress, no. Kasi yung mga kongresista doon, they work on parochial politics, no. Yung hinahalal sila ng kanilang mga constituents, no, sa mga distrito lang nila, no. Whereas the Senate ay nahalal at large, no, ng kabuuang populasyon ng mga Pilipino. Secondly, yung mga senador na yan ay they are presidents and vice presidents in waiting, no? Kaya nga sinasabi na they are independent sovereigns, no? The 24 independent sovereigns of the Senate. Kasi nga galing sa kanilang hanay ang posibleng magiging pangulo or pangalawang pangulo sa darating na eleksyon sa 2028.
And I think there will be some alignments, halimbawa na, even if hindi kaalyado totally ng mga Duterte, there will probably be another tug of war dyan sa Senado, kung saan itong si Martin and si Lisa will be exerting its influence, no, kung sino talaga ang magiging next Senate President, no, whereas the Duterte camp naman and those moderates, no, na ayaw talaga sa impeachment ni VP Sara, will now have a strong ally, no, doon sa Senado, at would probably accumulate the needed numbers, no, to form their own bloc, no, whether it's a majority or a high-numbered minority in alliance with again the other moderates diyan sa Senado. So it's very, very interesting, Jade and Admar, yung bagong Senado in the 20th Congress, kung very interesting yung magiging forma ng liderato dyan. I would think so. Tama, no? Kaya sabi ko, hindi naman bulag yung mga Pilipino. Eh. They run on a platform of unity, quote-unquote. They run on a platform na pagkakaisa para maitaguyod at maituloy yung sinimulan ng dating presidenteng si Rodrigo Duterte. Pero the moment they sat in office, wala na silang ginawa. Basically, they entrapped VP Sara na in 2022 doon sa kanyang confidential funds. No? At ngayon nga, makikipagbati, pero yung nasabi ko, wala namang inaamin na kung saan siya nagkukulang at kung ano ba talaga ang mga well, again, no, Admar, let's just put it this way. Congressman Toby Chanco, the campaign manager of Bagong Alyansa, now is clearly saying na yung impeachment complaint ni VP Sara was done or was signed, whether under pressure, under duress, or under a direct bribery or indirect bribery by the Speaker, by the leadership of the House. So, yun na lang muna, ay talagang klarong-klaro na mismo yung kanyang campaign manager ay inaamin na yung ginawa nila on February 5th. So, tapos sasabihin mo na makipagbati na wala na yung lahat ng mga na yan, kalimutan na. Sino bang makakalimot? Sitting President-in-waiting si VP Sara in 2028, no? Yun, at nakakatawa na lang talaga yung binitiwan ng mga salita nitong si Bongbong Marcos, Admar. Well, unang-una, dyan, Admar, yung 5,500 flood control projects, nasaan yun? If these are smaller projects, wala tayong nakikita. In fact, taon-taon talagang binabaha tayo. Ilang mga kababayan na natin ang namatay dahil nga dyan sa corruption-ridden flood control projects. Pangalawa, sinasabi niya na nakatutok sila sa big ticket infrastructure projects na hindi mararamdaman. 3 years into his term, in 2024 and in the 2025-2023 budget, in fact, no, yung big ticket infrastructure projects that are foreign and ODA funded has been relegated to unprogrammed appropriations. Meaning, walang allocation in the last 3 years at nilagay doon sa unprogrammed appropriations. Unprogrammed being, kailangan muna ng extra revenue, extra nakita ang gobyerno para i-fund doon sa big ticket infrastructure projects na yon. Pangalawa, tungkol doon sa mga big ticket, mga sinimulan yan ni Pangulong Duterte. And in fact, yung the biggest of all na sana ay meron talagang very large economic multiplier effect ay yung Mindanao Railway na dinifund by this administration. 3 years into his administration, nabalita nga ninyo kanina, ang sinasabi ng DPWH, maglalabas sila ng project monitoring that includes geotagging, blah blah blah, and everything para makita daw ng taong bayan yung mga proyekto nila. Pangalawa, merong balita na inilabas na because of the age of San Juanico Bridge, meron daw gagawin na parallel bridge, no? Na panibago doon sa San Juanico. At ang sabi pa ng DPWH, nasa detailed engineering studies na raw ang disenyo ng pangalawang bridge na yan katabi ng San Juanico, at they would probably finish it
this year daw, and then detailed engineering design by next year, and hopefully start now the project by 2027. So, tingnan mo yun, no? Saan ba yung mga malalaking proyekto na sinasabi nitong si Bongbong Marcos? Even sa health. Yung regional specialty hospitals ni Senator Bongo, nasaan na ngayon? Ano na ngayon yung estado niyan? Talagang kailangan niya ng buong kapuluan for people not to travel anymore to Manila. So, I don't really know kung saan niya at anong tinutuko niya. Hindi man niya pinangalanan eh. Ano yung mga malalaking infrastructure projects na sinasabi niya. Tama, Admar, no? And it shows you that the former President Rodrigo Duterte is right on the money. This President Bongbong Marcos is a very weak leader. He is a very weak leader. He's a very weak president, no? Kasi if you make it as an excuse na hindi ma-implementa yung mga gusto mong ma-implementa because of the bureaucracy underneath you at ibig sabihin ay na-impluensyahan yung mga tao diyan sa loob at hindi ka pinapakinggan. Pag hindi ka pinapakinggan ng iyong mga subordinates, it means you're a very weak leader. So yung statement na yan, actually, it's Bongbong Marcos shooting himself in the foot, no? Telling the Filipino people na wala na akong magawa, wala akong power dyan kasi hindi nakikinig sa akin yung mga nasa baba ng liderato ko. In contrast to the leadership style of former President Duterte, no? Even if, kasi yung bureaucracy naman talagang mahina yan, pagka-gobyerno talagang mahina yung movement dyan. Pero, if you compare it during the time of former President Duterte, talagang he has the political will. He was willing to spend his political capital if only to pursue his programs and projects. Masagasaan na sino masagasaan, pinapagalitan during cabinet meetings, sinosorpresa at pinupuntahan yung mga ahensya at mga head ng mga government agencies. No? So again, let me go back to what the former President Rodrigo Duterte said. Bongbong Marcos is a weak leader, and he is not just a weak leader for me, he is a very weak individual, a very, very weak man. Dapat sana ginawa pa niya 2023 pa eh. Again, let's go back to what happened during the last 3 years. It seems to me na tama ang hinala ko na itong si Bongbong Marcos actually doesn't want to govern. Ayaw niyang mamahala, Admar. He just wants to be there for the perks, the privileges, and the fact that another Marcos has become a president, no? Probably thinking na pag na-elect siya ay ma-redeem na yung nasirang pangalan ng tatay niya. Pero ayaw niyang mag-govern, ayaw niyang mamahala. Ayaw niya talaga na to do the most painful and very hard policy decisions. So kaya ngayon, sa tingin niya, mali siya for the last 3 years, ginagawa niya ito probably to appease the voters because mind you, yung turnout ng local absentee voters, no? Grabe, Admar, no? Yung local absentee voters is composed of our military and uniformed personnel, AFP, PNP, mga teachers, and some journalists and media practitioners. Overwhelmingly, ang binoto ng local absentee voting of about 57,000 voters ay Duterte plus 2, plus Busita, plus Kerubin. Ni isang alyansa wala doon. That is a very telling message. That is a very, very poignant message to this administration na mismo ang mga trabahante sa gobyerno na hindi makalabas sa kanilang mga sentimento for fear of reprisal and retribution by the leadership of this government, pinakita yung kanilang totoong sentimento doon sa kanilang mga balo-balota. Yun siguro ang isa sa mga mensahe na tinitingnan ni Bongbong Marcos at narinig niya yun. And I doubt over the next 3 years, lalong-lalo na with the impeachment of BP Sara getting traction and would probably be discussed during the last few session days of the 19th Congress, ewan ko if Bongbong Marcos will still have the political capital and the political grit, no,
to affect whatever changes that he wants to doon sa kanyang kabinete. Of course, sino ba naman? Courtesy resignation ka, therefore magko-courtesy resignation ka. Second, it's another question, it's another thing kung tatanggapin ba ng Pangulo yung kanyang ang courtesy resignation mo. Pangatlo, sino yung ipapalit at mayroon bang willing na to step up? Just three years, no, barely into this administration's last 3 years nga of presidency. Opo. Sa tingin mo ba, kasi ang regular talaga, every administration, pag last 3 years, nagiging lame duck na yan, no? Ang kaibahan lang dito kay former President Rodrigo Duterte, doon pa rin yung ano. Pero napaaga ba ang kay Marcos Jr.? Well, actually, in 2023, he was already lame duck. Well, in fact, 2022, lame duck na rin siya because alam naman natin that the one in control nga is Lisa Marcos, his wife, and Martin Romualdez, the speaker. Alam naman natin yung talagang titingnan mo yung mga ayuda. Even the Senate cannot do anything about AKAP. No? Twice na talagang in-insert ng liderato ni Martin Romualdez yung AKAP. Sino ang nagbenepisyo nun? Yung mga kongresista. Ginawa nilang pambili ng mga boto ng mga kongresista this election. At unfortunately, at so sad to say, na 81% or 86% of all those people, of all those congressmen na pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte were re-elected into office. In fact, dito sa Cebu nga, no, 8 of the 9 who signed the impeachment of VP Sara na re-elect even if Gwen Garcia was defeated. Tama, no? Going back to the failure of his cabinet, pinaka-ebidensya niyan, at tingnan mo, yung Presidential Communications Office, yung PCO. Pang-ilan na bang cabinet secretary yung chief ng PCO? Pang-anim na ata in less than 3 years. Now there is talk that Jay Ruiz will be given the boot, no? Na papalitan. No? If you are changing your communications secretary, as often as you change your underwear, it means to say there is something wrong with your government and how they communicate whatever it is that you are trying to communicate. Pangalawa, yung sinasabi niya na mga kabinete niya ay dumaan sa butas ng karayom, kumbaga, because of their expertise. No, I would agree. There are people there, in fairness to the cabinet members, no, that have the credentials, no, talagang magaling sa kanilang field of expertise. Ang problema kasi, Admar, yung policy direction ay hindi manggagaling sa kanila. On an advisory and execution mode lang sila. Yung policy direction and the policy setting will come from the executive sa Pangulo and the legislative na siyang gumagawa ng mga batas if kailangan ang mga polisiya na dapat ipatupad. So therefore, kailangan niya ng political clout, no, from the executive, no. At yun na nga sinasabi mo, the last 3 years itong si Bongbong Marcos is trying to appease, no, his members of the cabinet or the bureaucracy, and probably doon sa the legislation, sa legislative department, lalo-lalo na sa Senado, kasi yung Senado na lang ang may parang influence itong si Bongbong Marcos, no? Kasi hindi na talaga mapigilan yung pinsan niya na si Martin Romualdez dyan sa mababang kapulungan, Admar, no? And it would be very interesting to look and see how Bongbong Marcos will be destroyed ultimately by his own allies din, no? What comes around goes around. Gusto niyang pabagsakin yung kanyang kaalyado na si Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte. Ngayon naman, I think, ipapabagsak naman sila ng kanyang mga kaalyado ngayon. Namely, the Akbayan-led Risa Ontiveros doon sa Senado and yung mga minions ni Speaker Martin Romualdez doon sa Kamara de Representantes, Admar. Kasi nga, ano na lang sila, about 6 session days, no? So hindi naman po pwede na we all knew, no, looking back at history, yung corona trial lasted about 6 months, no? So I don't think
yung pagtatakol ng impeachment ni VP Sara will progress into a full-blown trial. Mag-constitute lang yan into an impeachment trial court, yung Senado, and then eventually they will be run over by events of the 20th Congress assuming office by July 1st. Ang next tanong dyan is kung yung 20th Congress is allowed ba by law, by the Constitution, para hilahin yung impeachment complaint ni against VP Sara Duterte from the 19th Congress into the 20th Congress, at itatakol ba nila yan having the same form and substance, having the same signatures and signatories, na yung iba dyan ay wala na, hindi na nakapwesto dahil hindi na halal o nag-expire yung kanilang mga termino. That will be the most interesting part. Again, ICC is there. Kudos to the defense team of former President Duterte, and I think na yung international community now is looking at us, the Philippines, with under the microscope, kumbaga, and under the spotlight of international media. So very interesting times ahead of us.